Meron pa akong sinerch dito. What is spiritual dejection? And then, Okay. opening prayer po. Yeah, okay po. Okay po, let us pray. Hallelujah. Abba Father, Lord Jesus, O Holy Spirit, Lord, we thank you for today, Lord, na muli kami po inyong tinipon upang mag-aral, makinig ng iyong mensahe, Panginoon. Lord, we believe that your Holy Spirit is with us, and we acknowledge you, O Holy Spirit, na kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin. At hayaan niyo po na ang pananalita ko po, Panginoon, ay um, may anointing niyo, Panginoon. Kung ano man po ang mga gusto niyo po pong i-reveal, Panginoon, sa mga oras na ito, na gusto niyo po naming marinig, Panginoon. Thy will be done in Jesus' name, Lord. Lord, salamat sa bawat isa na narito. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso't isipan upang sa ganon, Lord, sa aming mga marinig, ah, na mga salita, Panginoon, ay ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan at hindi lamang ito namin makinig, Panginoon, bagkus ito'y maging way in our transformation, Panginoon, sa aming buhay mananampalataya, Panginoon. Kaya salamat sa platform na ito, Panginoon, na patuloy niyo pong ginamit upang ah, ah, magsama-sama kami, Panginoon. Hindi lamang marinig, Panginoon, makinig ng mga salita bagkos, Panginoon, to fellowship each other and most especially with you, O Holy Spirit, na makasama namin kayo at marinig niyo po ang aming mga puso at isipan o ano man po ang aming mga panalangin, Lord. Kaya Lord, buksan niyo po ang bintana, Panginoon, ng iyong kaharian upang sa ganun, Lord, sa lahat ng aming mga ilalapit sa araw na ito, Panginoon, ay nawa madinig niyo po at Panginoon, we are expectant sa mga answers, Panginoon, ng aming mga panalangin, Lord. We thank you and we give you honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. So let's continue. February 7, spiritual dejection. Yan po ang title ng ating pag-usapan. Key verse, Luke 24, verse 21 by Oswald Chambers. What is spiritual dejection? Nung nabasa ko po ito, parang sumagi sa isip ko yung rejection. At naalala ko po yung nag-aral ako ng driving dito sa UAE. Bago ka po kasi makapagsimula ng mag-aral sa yung tuturuan ka, kailangan ipasa mo muna yung theory. Ngayon po, bumagsak po ako kasi hindi naman talaga ako driver. Bumagsak po ako, nag-aral naman ako, pero I know that it's not enough yung time na yung binigay ko para pag-aralan yung module na binigay sa akin. So, bumagsak ako isang beses. Medyo okay pa yung pakiramdam ko. Pangalawang beses, talagang umiyak ako at tumagulhol. Iyang-iya ako sa sarili ko at sa asawa ko kasi talagang binigyan niya ako ng time na ihatid doon at inaantay pa niya ako doon sa malayong lugar na kung saan kami nagtitake ng exam. So, pangalawang beses po, as in na disappoint ako, na-hurt ako. Lahat, halo-halo na yung emotion. So, yun po ang naisip ko nung time na binuksan ko to nung sinan po ni Ate Finet. And because of na-discourage ako, nag-stop po ako mag-aaral. So, yun po, nakaka-amaze lang in spiritual aspect. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, what is spiritual dejection? Sabi dito sa na-search ko, spiritual dejection is a state of emotional and spiritual despair characterized by feelings of hopelessness, sadness, and disconnection from faith, and often arises from challenges or disappointments that lead individuals to question their beliefs and purpose. So yung key aspects po niya, a loss of hope, misinterpretation of events,
self-blame, and sense of distance from God. Ayun po, let's continue. Doon po natin malalaman, i-dig po natin kung ano po ang result sa ano na to, sa kung ano po ang spiritual dejection. So, sabi dito sa key verse natin, Luke 24, verse 21, we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. So, nakikita niyo po dito yung, ano ko, sinulat ko yung nakikita ko po dito sa mga sa mga disciple ni Jesus, yung expectation. Yung kasama pa nila si Jesus bago po na crucified si Jesus, lahat narinig nila yung mga turo ni Jesus. But when Jesus crucified, sabi nga yung the third day, nag-expect sila na may gagawin. Kumbaga, parang i-redeem yung Israel dahil nga sa mga nangyayari sa Israel. Akala nila ganun-ganun lang ang gagawin ni Jesus. So, habang kasama nila si Jesus that time, minsan hindi nila na rinig kung ano yung mensahe ni Jesus. Basta alam na nila si Jesus is Savior. Let's continue. Sabi dito ni Oswald, every fact that disciples stated was right, but the conclusion they drew from those facts were wrong. Anything that has even a hint of dejection, spirit is always wrong. So yun, para kay Oswald, ah yung minsan yung expectations natin, disappointments, ah para kay Oswald Chambers, yun yung ano yun, spiritual dejection yun. Mali po para kay Oswald Chambers. So, dito sabi niya nga, Oswald Chambers challenge us hindi ko makikita. Challenge us to examine our faith when we feel discouraged. He highlights that while the disciples of Jesus had the right facts, they came to the wrong conclusion, just as we sometimes do when God doesn't act according to our expectation. Ganun naman po, di ba? Minsan, nananalangin tayo, tapos ah, hindi hindi na hindi nasagot yung panalangin natin according sa kagustuhan natin. Minsan kasi sinusunod lang natin yung kumbaga ginagawa natin si Lord ng genie nga sinasabi. Ito Lord, sagutin mo yung mga panalangin ko just like that. Akala natin, bossy ba tayo? Bossy tayo. Inaano natin, nagdidiman tayo kay Lord. Pero ah, si Lord kasi, hindi naman ganun na kung hindi according sa will niya, hindi naman niya ibibigay yon. But sometimes, binibigay niya, hinaalaw niya because may purpose siya. So let's continue po. Sabi niya, if I am depressed or burdened, I am to blame, not God or anyone else. Dejection stems from one of two sources. I have either satisfied a lust or I have not had it satisfied. In either case, dejection is the result. So yun, result po yun ng mga emotion natin, yung mga disappointment natin, yung expectations natin. Kaya yung spiritual dejection po. Chambers argues that dejection is always our fault, not God's. If we were spiritually discouraged, it's often because we have been seeking something from God rather than seeking God Himself. So, yun, malinaw na malinaw po dito, no? Yung spiritual dejection is yung gusto lang natin, yung gusto natin. Pero yung totoong pagsisik kay Lord, ah, hindi natin nagawa or naipakita. Minsan nagsiserve tayo because we want something in return na pero hindi yung pagsiserve natin, yung pagpupuri natin is for His glory because He is worthy.
Hindi dahil sa may gusto tayo, nagsaserve tayo sa Kanya or nananalangin tayo sa Kanya. Yung panalangin is, ano yung communication, relationship. It's not only because we pray because we want something, no. Na yung pag nananalangin tayo, we need to seek God first, hindi yung kagustuhan lang natin. Kasi in His time, ibibigay naman po niya yun, di ba? So, sabi dito sa Jeremiah 20, hindi ko nakakatakip kasi. They will, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. So it's about connection, not just receiving answers. Kagaya po ng sabi ko kanina, yung pag nananalangin tayo sa Panginoon, hindi natin ine-expect kung ano yung ibibigay. Yes, we are expectant sa mga answers niya. We are expectant na sasagutin ni Lord ang mga panalangin natin. But sometimes, gusto natin yung mismo. Lord, gusto ko maging milyonaryo. Hindi naman ganun ang kayamanan lang ni Lord, hindi naman pera lang. Yung kung marami ang basihan ng mga blessings ni Lord, di po ba? So specific tayo masyado. So yun, kung tayo ay nananalangin sa Panginoon, hindi, it's not because ano yung gusto natin. But yun yung gusto ni Lord, yung connection, yung relationship nga. Kasi lahat alam naman ni Lord kung ano yung sitwasyon natin, ano yung pangangailangan natin. Ang gusto ni Lord is yung connection, yung relationship ba na pag nanalangin ka sa Kanya, kagaya ng yung kaibigan natin or sino yung mga kilala natin, kinakaibigan lang tayo because they want something. Di po ba? So, para sa atin, maganda kung magkaibigan man tayo. It's just because ito yung gusto ni Lord, to have a relationship, mag-fellowship. It's not because yung meron tayong gusto or parang ano ba, self-agenda. Kumbaga, meron tayong hindi magandang motive na kinakaibigan natin yung tao. Ganon din po sa Panginoon. Pag nananalangin tayo sa Kanya, lumalapit tayo sa Kanya, nananalangin tayo sa Kanya, gusto niya yung tayo mismo, yung kinakausap natin si Lord na buong puso, na hindi natin yung sinisisi natin siya sa mga nangyayari sa atin or bakit na nangyayari to or sabi ko, bakit ako nabagsak Lord, nananalangin naman ako sa iyo, ganito ganyan. So, si Lord willing siyang makinig. But yung connection, gusto niya i-connect yung spirit natin to His Spirit. Kaya yun ang para hindi tayo mawala, kumbaga ma-disappoint or something na ah, magbibigay sa atin ng hindi na tayo pupunta ng church, hindi na tayo pupunta ng Bible study, or whatsoever. So, let's continue. Spiritual lust, sabi dito, isa sa um, ah, kumbaga, isa sa yung spiritual dejection, yun nga yung pang sarili natin. Sabi dito, spiritual lust, he introduces the idea of spiritual lust where we desire immediate answer instead of trusting God's timing. When we insist that God respond in a certain way, we miss the point of prayer, which is to seek and hold on to God, not just His answers. So yun, malinaw na malinaw po dito, no? Ito po ay galing kay Oswald. Sa yung spiritual lust nga, yun minsan, um, kumbaga, yung request lang tayo ng request. Kung yung hindi nakalimutan natin kung ano po yung point ng panalangin, 'di ba? Ah, hindi nga natin minsan hindi natin alam kung gaano siya kabuti sa atin, kung ano yung ginawa niya, kumbaga kung gaano siya ka-powerful na minsan kaya tayo na-disappoint or nalulungkot or nagre-rebelde dahil hindi natin nalaman yung mga pangako ni Lord. Di po ba? Kaya ganun na lamang yung
mga turo ng mga pastor sa atin yung magbasa, magbasa ng Bible or mag-join ng mga Bible study kasi doon natin malalaman yung kung gaano si Lord ka-powerful sa buhay natin. Kaya tayo nagkakaroon ng disappointments or minsan nagba-backslide tayo, ah, tampururo tayo sa simbahan, di ba? Minsan may narinig lang tayo na hindi maganda or something. Tapos sabihin pa natin, pinanalangin ko, tapos ganun ang ginagawa sa akin. So parang ah, minsan nakikita natin sa kapwa natin na yung disappointments, kaya tayo nagbabackslide, hindi na tayo pumupunta sa simbahan. Kasi minsan, yung sarili lang lamang natin ang tinitingnan natin, hindi yung kung ano yung kung ano ba yung mensahe ni Lord sa mga pangyayari. Di po ba? Lahat may timing kasi si Lord eh. Hindi naman kasi right away minsan kung may mga gusto tayo, hindi naman right away ibibigay ni Lord yan. Process po siya, di po ba? Meron naman instant mga answer prayer. Pero si Lord po ang magbibigay nun, hindi yung tayo mismo ang gusto ko Lord ngayon na. Tapos pag once na hindi na ibigay ni Lord, na-miss natin yung answer ni Lord, nagtatampo na tayo. Kaya patuloy tayong nananalangin dahil kung hindi natin kinakausap ni Lord, paano natin malalaman na nasagot na pala yung mga panalangin natin, di po ba? So, sa Matthew po, sabi, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, when we prioritize seeking God, everything else falls into place according to His will. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung tayo ay nagpapatuloy at magpapatuloy na isik natin siya, purihin, seeking is yung um, kumbaga, alamin natin, aralin natin ang kanyang mga salita or talagang yung hunger, yung longing na yung si Lord, yung ikabubuhay natin, kumbaga, lahat maging maayos dahil kung meron tayong relasyon sa Panginoon, kung pina-prioritize natin ang Lord, ang lahat maging makikita natin na ah, gumalaw pala si Lord. Minsan kasi pag hindi tayo nagsisik, hindi natin nakikita kung gaano gumalaw si Lord, di po ba? Minsan, puro tayo reklamo, puro tayo, kumbaga, puro na lang konting kibot lang na hurt na tayo. That's because hindi natin nalalaman kung ano yung will ni Lord. Kaya dito na lang, ganun na lamang tayo ini-encourage sa Matthew na seek first His kingdom and all these things will be added. Kaya hindi lang yung kayamanan or something. Yung alam mo yun kung meron tayong mga pinagdadaanan, kung meron tayong mga disappointments, yung wisdom ni Lord ibibigay sa atin. Yun yung pinaka the best na these things will be given. Yun yung wisdom kung paano natin paano tayo mag-respond sa mga nangyayari sa buhay natin. Minsan, hindi natin ini-expect na may nangyayari sa atin, hindi natin ini-expect yung mga pinagdadaanan natin. But because we are seeking God, alam natin yung boses niya at alam natin kung ano yung kasagutan ni Lord. Siyempre, hindi naman sasagot si Lord ng hindi maganda. Hindi niya tayo ililid sa kapahamakan, di po ba? Kaya gano'n na lamang na in-encourage tayo to seek His kingdom para hindi tayo mawala sa tuwing tayo ay dumadanas ng mga pagsubok, disappointments, hurt, or whatsoever na bigay ng kaaway. Sabi ko nga kanina sa kanta. Ganun na laman yung mag-deep tayo sa pag-aaral ng mga salita ni Lord. Kasi ah, sa mga pangangailangan natin, si Lord ang bahala dun eh.
siya ang mag-orchestrate ng lahat. Ang gusto ni Lord is yung connection or relationship na ibigay natin sa Kanya or i, i yung i-expect natin na lahat ah, minsan kasi puro lang tayo, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Pag hindi binigay ni Lord, na-hurt tayo, di po ba? So, lahat si Lord, ibibigay niya yon in His time. Ang gusto lamang ni Lord is isik natin siya. So, let's continue po. Sabi dito, it is impossible to be well physically and to be dejected because dejection is a sign of sickness. This is also true spirituality. Dejection spiritually is wrong, and we are always to blame for it. We look for visions from heaven and for earth, shaking events to see God's power. Even the fact that we are dejected is proof that we do this. Yet we never realize that all the time God people around us. If we will only obey and do the task that He has placed closest to us, we will see Him. One of the most amazing revelations of God comes to us when we learn that it is in the everyday things of life that we realize the magnificent deity of Jesus. So, yun nga. Ah, malinaw na palinaw po dito sinabi po ni Oswald na minsan kasi hindi natin na-appreciate yung paligid natin. Biniblame lang kung sino-sino na lang biniblame natin, di po ba? Minsan si Lord, pinakamasama, biniblame natin siya, bakit natin nararanasan to and whatsoever. Tapos yung hindi natin na-realize yung nasa paligid natin, kung sino yung nasa paligid natin. Ah, blessing ni Lord yung mga yon for us to uh, minsan ma-encourage tayo, minsan kasi sinasarili lang natin yung problema natin, di po ba? Ah, hindi natin alam yung yung sinasabi yung kingdom partners. Hindi natin ina-acknowledge yung mga paligid natin is bigay din ni Lord yun to help us, to encourage us. Pero syempre, ingat din tayo kasi minsan hindi natin yung alam yung surroundings natin. Of course, we go to yung kingdom partners natin, yung ipanalangin tayo, i-lift up tayo or encourage tayo. Basta-basta na lamang tayo kumbaga minsan nagre-rebelde kumbaga kasi ah, naglilin kasi tayo sa sarili nating emosyon or kumbaga nagsiself-pity tayo minsan, di po ba? Ah, sabi nga nito, if we will only obey yung mga tao na nasa paligid natin, ibibigay ni Lord yon para tayo ay palakasin minsan kung ano man yung mga discouragement natin na nagbibigay sa atin ng um, naglilita sa atin na mag backslide or something, mag rebelde or something like that. So let's continue. So Chambers reminds us that faith isn't about demanding signs from God, but about trusting Him. Even when we don't understand, the disciples on the road to Emmaus were blind to Jesus' presence because they were focused on what hadn't happened rather than on who was with them alone. Di ba po? Ito na nga yung mga disciples, no? Nakasama na nila si Jesus. Ah, kumbaga, hindi nila, kumbaga, nung time na kasama nila si Jesus, kasama nilang na parang minsan tayo, nandun tayo sa church. Pero hindi natin naririnig kung ano ba talaga yung mensahe ni Lord. Kung ano ba talaga yung gustong ipagawa sa atin ni Lord. Kung ano yung purpose ni Lord. Kung mga pinagdadaanan natin is bakit inaalaw ni Lord. Kaya minsan tayo nagrereklamo or nadi-disappoint o na-hurt kasi akala natin, pasan na natin yung mundo, akala natin, bakit tayo ginaganito, ganito, ganyan. Minsan, um,
nangyayari yan sa buhay natin because may purpose si Lord. Minsan nga pag once na may uh, nagpapakita sa atin ng hindi maganda, tapos kung ano-ano yung mga sinasabi natin, nirisbaka natin or something. So, minsan yung message is, 'di ba, love, 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 love. Pero how can you show love kung minsan yung mga challenge or mga hamon ng buhay is yung response natin is hindi nakaayon kay Lord. So, uh, parang ano din, hindi nakikita si Christ sa buhay natin. Walang transformation. Ah, Kagaya nito, patuloy tayong nag-aaral. Alam natin, God is with us. He's here with us. The Holy Spirit is here. Um, Nakikinig lang tayo, but there is no transformation. Kaya minsan, yung mga pagsubok, mga hamon, yung response natin, hindi nakikita yung pagiging buhay Kristiyano natin. Kasi nga, yun lang, sometimes, hindi naman siguro, I believe that we are all here na mga talagang leaders, mga prayer warriors. But it happens sometimes maybe kung mga hindi pa talaga ganun ka-deep ang relationship kay Lord. Uh, Baga yung pumupunta lang sa church for the sake of fellowship. Dahil kaibigan-kaibigan or whatsoever. Um, I'm talking about myself also ha. Unang-una akong nakakilala sa Panginoon. I'm just going to the church because of my mother-in-law, di po ba? But kaya sa tuwing ako'y may pinagdadaanan, may dumating din sa buhay ko na lalong-lalo na yung dumating ako sa buhay na may injustices na nangyayari sa buhay ko, I also question God. Minsan, may mga time na nadi-discourage ako sa church. Sometimes I don't want to go to church kasi parang nadi-discourage ako. Pero mali pala yun. Mali, ano pala yun? Yung pala yung spiritual dejection. Sabi nga ni Oswald, it is wrong po. Mali, mali po yun. So, what causes spiritual dejection? Dito na nga, mas clear po dito. Unmet expectation. Wanting God to act in a specific way. Yung mga unanswered prayers natin, di ba? Minsan ah, gusto natin si Lord. Lord, gusto ko ng iPhone 16. Yung binigay ng asawa mo is Samsung. Na-hurt ka ngayon. Ganun, parang ganun po. Very light lang na example. Spiritual lust. Seeking answers instead of seeking God. Yun. Pareho lang siya. Focusing on the problem instead of recognizing God's presence in the moment. Minsan nakaka-focus talaga tayo doon sa hurt. Nakafocus tayo doon sa ah, dahil hindi ka pinansin or whatsoever. Nakafocus tayo doon sa, ah, kumbaga, yung gusto natin. Tapos hindi tayo pinagbigyan, parang ganon. Imbes na, ah, kung ano ba talaga yung gusto mo, Lord. Kung anong gusto mo sa sitwasyon na to. Kung ano yung gusto mo sa buhay ko. Yun ang yun yung dapat natin na na ipakita. But dito nakafocus tayo sa problema kaya minsan hindi natin nare-recognize si Lord. Yung boses niya hindi natin naririnig dahil natatakpan yung tenga natin sa ingay ng dami ng problema natin. Yun po, hindi tayo nakafocus kay Lord, nakafocus tayo sa problema. So, dito po, how to overcome dejection. So, the focus on God, sabi, shift our perspective from self to Him. Baga, alisin natin yung baga, yung sarili natin. Ah, I-focus natin kay Lord kung ano ba talaga yung gusto ni Lord sa buhay natin. Hindi yung gusto ko to Lord. 'Di ba? Kasi kung yung faith natin, yung palataya natin sa Panginoon,
yun yung magbibigay sa atin ng yung guide. Dahil yung Holy Spirit will guide us also, di po ba? Once na nandun tayo nakafocus kay Lord, the Holy Spirit will work, will guide us para ma-overcome natin yung mga ganong feelings, mga ganong tampo-tampo. Ma-overcome natin yan kung ifo-focus natin ang sarili natin sa Panginoon. We are human. Normal na ma-hurt tayo. May marinig tayo na hindi maganda na nangyayari sa buhay natin. Normal po yun na ma-hurt tayo. Minsan, hindi natin maiwasan. Nag-aaral nga kami last Wednesday about temptation. About temptation naman. Para hindi tayo ma-tempt na magalit or something, para hindi gamitin ng kaaway yung sitwasyon para tayo magalit, mag-focus tayo kay Lord. Lagi nating ibahing yung isip natin kay Lord kasi si Lord gusto niya mabuti lang eh. Ayaw niya ng masama. Para hindi tayo mapapasama, i-focus natin yung mind natin sa Panginoon. Yan po. Dito, trust in His plan. Even disappointment serve a greater purpose. So, embrace the challenges. Kailangan, hindi nga, sabi nga, hindi porket Kristiyano tayo, happy-go-lucky na tayo. Smooth na ang buhay natin. Dadanas at dadanas talaga tayo ng mga pagsubok, disappointments. Dahil inaalaw ni Lord yon because may purpose siya, di po ba? Lahat, yung pain natin, yung hurt natin, may purpose si Lord doon. Kaya kailangan mag-trust lamang tayo sa Kanya. Dahil alam natin na sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, sa lahat ng ating mga ah, kakaharapin or mga challenges na nakakaharapin natin, sabi nga, He will never leave us nor forsake us. And I believe that all of us here, naranasan na natin yun. Na sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, He always provide, financial man yan, or situation man yan. He always provide a way para tayo ay ah, maalis doon. Kasi it's not permanent. Sa lahat ng ating mga pinagdadaan, it's not permanent. Naisip niyo ba? Ako, mahilig kasi ako mag-post sa Facebook. So, ano ako na tao, very emotional. Ah, sensitive din ako. Madali akong ma-hurt. Pero, ang ginagawa ko po, yung pinaka-self-care ko is, yung battle ko is, yung panlaban ko doon is mag-post ako ng mag-post ng mga encouragement or mga word ni Lord para ma-lift up din ako. Yung pinopost ko parang yun yung yung kasagutan ni Lord sa akin sa mga yung emosyon, ng mga hurt, mga disappointments ko. So, pag once na every year, makikita natin, may memories. Sabi ko, yung mga memories na mga pinopost ko, makikita ko. Tapos minsan, that time, may pinagdadaanan ka din. Nung time na yun, may pinagdadaanan ka din pala. So, yun, ibang situation, pero iba-ibang time, iba-ibang situation ng problema or challenges. Ganun lang kasi ang buhay, di po ba? Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi tayo excuse sa mga problema. Kaya kailangan lang natin mag-trust sa Panginoon. Embrace the challenge. Kumbaga, laban-laban lang. Sabi nga, aja-aja. Binigyan ako ng ano ni Sister Babes nito. Aja, ask Jesus always. So, ask Jesus always kasi He will never leave us nor forsake us. Number three, stay in prayer and the word. Strength comes from spiritual connection. Sabi nga din, di ba? Joy is in progress. So, kung patuloy tayo sa pananalangin at nagbabad sa salita ng Panginoon,
Yung hindi yung kalakasan natin manggagaling sa Panginoon, di po ba? Kasi kung hindi tayo babad sa panalangin, hindi tayo babad sa salita ng Panginoon. Iba po yung ibibigay ng mundo sa atin, di po ba? Ibibigay sa atin niya yung hurt, disappointment, sadness, hopelessness, or whatsoever na ibigay ng mundo sa atin na hindi maganda. Minsan, pinapangit niya tayo. Dahil nawala na yung joy sa atin, nangungulubot na yung noon natin dahil sa kakamukmok, di po ba? So, sabi ko nga kanina sa yung sa praise and worship, masarap umawit sa Panginoon, di po ba? So, ganun din po sa presensya ng Panginoon. Pag once na nakakonect na yung spirit natin into God's Spirit, doon natin mararamdaman yung joy, di po ba? Ang sarap, nung pag once na yung joy ng Panginoon is nasa puso na natin. Yung anger napapalitan ng joy, yung sadness napapalitan ng joy dahil nagbabad tayo sa salita ng Panginoon. Yun ang kapalit ng ah, kung ibahing natin yung problema or mga disappointment or hurts into prayer and reading His Word. Yun yung joy and peace ibigay ng Panginoon sa atin. So, meron po ditong personal reflection. Pwede po natin sa sarili lamang natin or kung may time tayo, you can share something. Sabi dito, have you ever found yourself discouraged because God didn't answer a prayer the way you expected? Are you more focused on getting an answer than on getting closer to God? How can you see God in the everyday tasks He has placed before you? Yun po. Pwede niyo po screenshot. Pwede po natin yung pagbulay-bulayan sa sarili natin or something. Kung meron pa ba tayong mga discouragement na minsan bossy tayo kay Lord. Masyado tayong okay lang naman mag-expect. We are expectant sa mga answer ni Lord kasi we know na ibibigay naman niya doon. Ibibigay niya yon in His time, not our time. Minsan kasi gusto natin, now na Lord. Minsan ibibigay niya now, pero minsan in His time. Di po ba? So, wisdom from Oswald. So, the Bible is the only book that gives us any indication of the true nature of sin and where it came from. So, yun po. Lahat nasa Bible po. Yung guide natin, paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano, kung lahat ng um, mga questions natin nasa Bible po ang kasagutan. Kaya ini-encourage tayo na magbabad sa panalangin, magbabad sa pag-aaral ng kanyang mga salita upang sa mga pagsubok na ating mararanasan or kakaharapin ay meron tayong ah, lakas. Kumbaga, hindi tayo manghihina man, pero dahil binigyan tayo ng yung prayer to connect God, ah, bibigay niya yung kalakasan sa atin. So, yun lamang po. Thank you for letting me share and God bless us all po. Back to you po, Pastor Rory. Praise be to God and glory to His name highest. Maraming salamat kapatid na Mays sa iyong mga patotoo at mga sharing at yung mga nagaganap dyan sa ating kapatiran. No? Nakaka-bless. Truly, uh, in the midst of a difficult situation, just keep on touch talaga sa Diyos. Uh, if you're feeling rejected, remember Jesus. If you're being lonely, remember Jesus.
because everything that we experience, Jesus first experienced everything. But he conquered by love, by by love, and by faithful to our Father in heaven. So, maraming pong salamat. Tadakot na po tayo po sa ating pong mga panalangin at tayo po ay hindi tayo hihinto hanggat hindi natin hanggat hindi tayo ah, sabi nga po ng banal na kasulatan, pray without ceasing. So sa oras po ito, pasensya na po medyo malamig na naman, bigla na naman yung lamig. Sa oras po ito mga kapatid, tatako po tayo po sa panalangin para po sa mga kapatid nating nasa panig ng karamdaman. Kasabi nga po dito sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another. So, tignan po natin, kasama, katulad po ng ating narinig kanina, let us pray for one another. Let us encourage for one another that you may be healed. So, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang kapatiran. Kailangan natin ito po ang isa pa, the prayer of a righteous person has a great power as it is working. So there is a one person na kung saan na kinikilala ng Diyos, a righteous person, that there is big healing. So sa oras po ito mga kapatid, dadako po tayo po sa panalangin na ipapasalamat natin to sa ating Diyos na buhay. Sa loob po ng isang minuto, let us bless the heaven and pray for thanks, for healing, for our brothers and sisters in Christ. For 1 minute. That's all of you. Give you thanks, Lord, na ang cancer mo, ang mga tumor, Panginoon, ay mo matatanggas din ang pangatong pisika. Na ang karamdaman, Panginoon, na walang karapatan sa mga ng pisika. Kapag ito, Panginoon, ay gumagawa ang kawaway upang kami ay may tulong at restore, Panginoon, but He has no authority in our body, in our life. Only you, Jesus, because you give us the perfect body. You give us the God because we are created by your own image. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Next, one of the pillar society na ating pong focus today is the arts and entertainment. Alam natin sa bawat ating pinapanood, ating pong pinapakinggan. At mga entablado man, mga sinehan man, sa YouTube, sa Facebook, sa mga real, yan na o sa TikTok. Ban na po ang TikTok sa USA na. Pero marami pa rin po mga kabataan, mga tao na kung saan ay they expose themselves. Some is a lust, some being entertained in para ang mga tao ay maingganyo na gawin yung kanilang nais gawin even though it is a very unsensitive yung pinaka sensitibong bagay. So sa oras pong ito mga kapatid, let's pray for our God na sa mga arts entertainment din ito
ay ang mga yung moral lesson, values, na ang siyang ma ma-impact din sa mga tao, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran, mga anak ng Diyos, na how to live life with God, with Christ, with the work of the Holy Spirit. Nandyan din po yung Spotify. Hindi po ako nagpo-promote ng ano man. But because of these things, people, naengganyo sila eh. But let us pray na maengganyo din ng mga karamihan ng mga tao sa salita ng Diyos upang sila ay tutuwa ng panumpalik sa pagmamahal, pagkatakot, pagsunod sa Diyos. Kaya sa loob po ng 1 minuto, tayo po'y manalangin. At pwede ko pong mahilingan eh, sa panalangin pong ito, uh, kapatid na Rose, Ruby Rose, Tuval, okay lang po ba after the 1 minute? Okay po. Salamat po. Thanks all of you. Siyempre. Mag-Diyos. Ayaw po Diyos. Ayaw po Diyos. We rebuke, Lord God, the word of the enemy. The tactics, Lord God, at puting sa bawat mga tao to be misused their lives. Some, Lord God, are being attracted in the arts and entertainment to do something wrong. But right now, Father God, may your alignment be upon to those who doing, especially, Lord God, na magpa-trust at turuan mo at ihatid mo ang iyong mga anak upang gumawa ng mga pelikula o mga entertainments, mga arts, Lord God, na nagbibigay ng tunay na pananampalik at pagmamahal sa iyo, Diyos. Kaya sa iyo papuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid na Rose, thank you po. Yes, Lord. Dinideklara namin na patuloy ikaw ang maghari sa arts and entertainment, Panginoon. Dalangin namin na ang lahat ng mga taong involved dito, Lord, ay ma-encounter ka nila at ipaisip mo sa kanila, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom, Lord. Ang lahat ng kanilang mga pinapalabas sa TV, even yung mga ipopost nila, Panginoon, sa media, Lord God, sa radio, sa lahat ng mga medium, Panginoon, na maraming taong makaka-access. Dalangin ko, Lord, na ma-display, Panginoon, yung power mo, yung glory mo, at yung presence mo, O God. Amen. So that ito ay magiging kapakipakinabang, Panginoon. At makakatulong, Lord, sa lahat ng mga tao, Lord, na makaka-access ng mga ito para mag-grow sila, Panginoon, spiritually at sa lahat ng aspeto ng buhay nila, Panginoon. Encounter them, O God. And I pray kayo po yung siyang mag-glorify, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Sa oras pong ito, mga kapatid, ating pong ipanalangin ng bawat nation at ang bawat gobyerno, especially the officials sa bawat pong bansa. Mula sa silangan, sa kanluran, sa timog at sa hilaga ng mundo. Let us pray and let us pray in the language that God put in our heart and mind, that we battle that every tactic of the enemy sa ating pong bansa, especially sa bawat mga namumuno. Alam po natin yung nangyayaring political crisis, no, sa Pilipinas. Ayan, na naman po na naaprubahan na po ng Kongreso at nadala na po sa Senate yung bills for petitioning of impeachment sa Vice Presidente ng ating pong bansa. But sometimes it is being tactic of the enemy that being guarded upang ang tao ay magkaroon ng
ng rally, magkaroon ng iba't ibang kaguluhan. And then, yung South Africa, let us pray for the equality, na yung pagiging equal sa bawat tao sa bansang USA. Let's continue to pray for the situation there. May mga kababayan tayo po napauwi na o pinapauwi ng gobyerno dahil for yung kanilang status po doon, yung patuloy na nagaganap po sa gera ng Ukraine na dahil ginawa ito ng Russia at lalo na po ang bansang Israel, ang bansang bayang pinili ng ating Diyos. That there are more tactics. But praise God that God answer our prayers na yung peace talk nagaganap may the stop war. But let us continue and cover them with the precious blood of Jesus. And especially sa bawat mga calamities na nagaganap sa buong mundo. Let us pray that in the language that God gave us, in spiritually, dear brothers and sisters in Christ. Hallelujah. Let the Lord hear us. Yes. For all the world. Yes. Yeah. Angel of the Lord, angel of the Lord of war, over them, Lord God, and continue to repose the angel that has seen the earth. You were sitting here, that is, you were sitting there at my ears. Because I was shut up. Here, my body is shut there. In Jesus. Amen. Amen. Lord, indeed, thank you. Indeed, oh Father God, we worship you. We thank you that you can stop in every destabilization. But we pray for peace. We pray for love in each country. Hallelujah. Thank you, Father God. Amen and amen. Hallelujah. Let us pray now for the church and ministry, especially nandito po si Ate Flora na sila po ay nasa Russia. Let us pray for them and continue to God lead them, and the Lord may continue to touch their life as they going there to reach some people. Alam po natin, some area of the Russia, they're not allowed. Ano, but sa iba po, may pwede. But let us pray for them that God use them mightily in that place. Habang sila po ay nagbabakasyon na nagmi-ministeryo. Wow. So kasama kanina po nandiyan po si Carla. If I don't mistaken, first time po ni kapatid na Carla kanina. Pastor, kasama ko po si Carla. Ayun. Hi Kasama kapatid ko na po Carla. siya. Nice meeting you. God bless you. And may the Lord protect every one of you there. The joy of the Lord is your strength. So mga kapatid, sa oras pong ito, let's pray for the pastors, the deaconesses, the church leaders and members, the missionaries in all the whole world. Sabi nga po dito po sa second, 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13, we ask you, brothers and sisters,
to respect those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourself. For 1 minute, my dear brothers and sisters in Christ, let's pray. Hallelujah. Lord, hallelujah, Abba Father. Hallelujah, Holy Spirit. Lift up to you all. Tuloy na po yung Panginoon ang siyang pala sa bawat mga anak mo, mga tinawag mo, mga pinili mo upang magunang o Diyos sa iyong iglesia, sa iyong katawan, Panginoon. Ano mang relihiyon, denominasyon, naniniwala sa tatlong persona na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay ikaw ang Diyos, na ikaw ang anak ng Diyos na tunay na namatay at muling nabuhay. Secure them, protect them, at hindi ho sila makikipag-conform sa anumang gawa ng mundong ito o sa sosyedad o sa anumang kagustuhan ng tao. But Lord, only to you they will commit their life, Lord, because you first commit your life to us as a living sacrifice. Bless them, Lord God, to bring the transformation to the world, to be transfigured sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin din namin sa oras mo ito, Panginoon, ang mga kasama na si Ate Flora, na sa Russia, ingatan po ninyo sila, Panginoon, gabayin at patuloy na use them mightily, Lord God, to be firm and to faith upon you, Lord God. And thank you, Jesus Christ, for your protection na nakarating sila ng panatag at payapa sa lugaring iyon, Panginoon. At sa bawat mga misyonaryo, Panginoon, ay amin din nadalangin. Let them, Lord God, provide their needs and comfort them, Lord God, right now. Kung dumarating man sa kanila, Panginoon, yung pong mga pag-uusig o mga pagsubok, Lord God, protect them and truly, Lord God, cover them with your precious blood and set your angel of the Lord to cover them. Angel of the Lord, continue to encourage them, Lord God, and lift them up their feet and hands and their head, Lord God, towards you, to worship you, to praise you, Lord God, and to spread continuously your word, Lord God, sa amang dako ng mundo nito, Panginoon, sa UK man, sa Barcelona man, sa Espanya man, Panginoon, sa UAE man, sa Pilipinas man, sa Africa, Panginoon, sa USA man, o Diyos na buhay, at ganun din, Panginoon, sa Australia, sa mansulok ng mundong ito, Panginoon, na tunay na sa iyong salita lamang ay nananatiling tapat sa iyo, Panginoon. Salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord God. At sa oras pong ito, mga kapatid, meron po bang dumating sa atin ang araw ng kaarawan, anibersaryo, o church anniversary? Meron po. Okay. Sige po, mga kapatid, bago po tayo dadako po sa Thanksgiving, prayer, kapatid na pwede ko pong mahilingan na andito po si Ate o si Pastora Jeneline. Can you lead us for the Thanksgiving prayer? And for the benediction na rin po. Are you able po? Sandali lang po, Pastor. Okay, thank you. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na makapangyarihan ka at patuloy po kaming dumudulog at lumalapit sa iyo. At lahat, Lord God, ng aming kahilingan, sinasagot mo. Salamat, Amen. Lord Jesus, sa bawat isang naririto. We claim and declare, Father, and we give you praise, honor, and adoration for every prayer na itinaas namin sa iyo sapagkat lahat ng ito ay sinagot mo na. Lahat ng ito at lahat ng nandito ay makakaramdam, Panginoong Hesus, ng iyong pagkilos, ng iyong mahigpit na pagyakap, ng iyong pag-iingat sa pangalan mo, Ama. Hallelujah, sapagkat ito'y iyong ipinangako sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat, Lord God, bawat isa, lalo na, Lord God, ang nangunguna kay Pastor Rory, Father, na hindi nagsasawa
sa mga kapatiran namin sa iba't ibang bansa, bagamat may mga, Lord God, may mga trabaho sila, Panginoon, ngunit talagang ibinibigay po nilang oras para sa iyo. Salamat, Lord Jesus, sa dubling lakas. Salamat din po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa lahat-lahat na, Lord God, na kaparaanan meron ka para sa amin, maging sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoong Jesus, ang iyong ginamit at maging sa lahat ng nanalangin. Salamat po. Basbasan mo ang panalangin ito at Lord God, anoint, O God, with as we apply, O God, the blood of Jesus. In Jesus' name, at ngayon po, tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Mula sa araw na ito, ang Diyos ang magpala. Tanggapin natin ang pagpapala, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang dobling lakas. Hallelujah! Ang kagalingan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, physically, mental, emotionally, hallelujah, spiritual, at lahat. Tanggapin po natin ang breakthrough. Tanggapin po natin ang divine protection, provision, and let the presence of God will go with us. Tanggapin po natin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Amen, amen. Salamat po, Pastor. Amen. Salamat po sa lahat, mga kapatid. Sige po, God bless bago po. tayo po mag-iwa-hiwalay, tayo po muna mag-take ng picture. I-open po muna natin ang ating po mga camera.